Si Ana Marie Maglaki, 35 years old naman po, ay isang miyembro ng Pentecostal Missionary Church of Christ, Fourth Watch, mula sa Angeles City, Pampanga, ang atin pong kasunod. Tuloy po kayo, kapatid na Ana Marie, please. Magandang gabi po, Brother Eli. Gusto ko lang po sanang itanong kung ano po yung history ng MCGI, yung papaano po yung dating iglesia sa Biblia na ito yung kadugtong ng MCGI, kung paano niya ipinagpatuloy. Yun lang po, Brother Eli. Salamat, kapatid na Ana Marie. Alam mo, kapatid, ang history ng iglesia ng Diyos, kung uumpisahan natin sa panahon ng mga apostol, ay ipinagpauna ni Kristo na ito ay mawawala sa Israel. Yung paghahari ni Kristo, yung paghahari ng Diyos, mawawala sa Israel dahil tinanggihan nila si Kristo, tinakwil nila si Kristo. Basahin natin ang Juan 1, ganito ang ating mababasa. Sister Ana Marie, I have to begin at this point. I'm obliged to lay the premises for you to understand the history of the Church of God. Ito po ang sinasabi sa 1:11 ng Juan. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Ayan, hindi siya tinanggap dun eh. Meron tumanggap konti, mas marami ang ayaw sa kanya. At hanggang ngayon, itong lahing mga Hudyo, hindi siya tinatanggap eh. Meron nga mga Hudyo ngayon, members pa ng Judaism, at ang pinapaniwalaan lang si Moises. Di sila naniniwala sa New Testament, di sila naniniwala kay Kristo. Hindi siya tinanggap ng mga taga-Israel. Majority of them. Kaya bago siya pumanik sa langit, mayroon siyang sinabi sa mga apostol, sa Mateo Kapitulo 21, ganito ang sabi niya sa 43. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ngayon, aalisin sa Israel ang kaharian ng Diyos, sabi niya sa mga apostol. At yung kaharian o paghahari ng Diyos, ibibigay niya sa isang bansang nagkakabunga. Kung saang bansa pwede niyang ibigay, ay bibigay niya. No? Pero nagkakabunga. Ibig sabihin, yung hindi ibinunga ng Israel, maaaring ibunga ng bansa na pagbibigyan niya. Kasi naghihintay siya ng bunga sa Israel. Ang bunga mali, puro pagtatakwil kay Kristo. Basahin natin ang talinghaga sa 5:1 ng Isaias. Ganito nakasulat, kapatid na Ana Marie. Paawitin ninyo ako sa aking pinakamamahal, ng awit ng aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. Ang aking pinakamamahal ay may ubasan sa isang mainam na burol, at kanyang binangbangan ang palibot at inalis ang mga bato, at tinamnan ng piling puno ng ubas, at nagtayo ng isang muog sa gitna niyaon, at tinabasan din naman ng isang pisaan ng ubas, at kanyang hinintay na magbunga ng ubas, at nagbunga ng ubas-gubat. At ngayon, o mga nananahan sa Jerusalem at mga tao sa Huda, hatulan ninyo, isinasamo ko sa inyo, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang magagawa ko sa aking ubasan na hindi ko nagawa? Ano't ng aking hinihintay na magbubunga ng mga ubas, nagbunga ng ubas-gubat. At ngayoy aking sasaysayin sa inyo ang gagawin ko sa aking ubasan. Aking aalisin ang bakod na siit niyaon at sasalantain. Aking ibabagsak ang bakod niyaon at mayayapakan. At aking pababayaang sira, hindi kakapunin o bubukirin man, kundi magsisitubo ay mga dawag at mga tinik. Akin ding iuutos sa mga alapaap
na huwag nilang ulanan. Sapagkat ang ubasan ng Panginoon ng mga hukbo ay ang sangbahayan ng Israel, at ang mga tao sa Huda ay ang kaniyang maligayang pananim, at siya'y naghihintay ng kahatulan, ngunit narito kapighatian ng katwiran, ngunit narito daing. Frustrated ang Diyos sa Israel. Ang kanya palang ubasan na sinasabi ay ang Israel at ang Huda. Tinaniman ko ika ng mabuting mga puno, binambangan ko, nilagyan ko ng bakod, naglagay pa ako ng pisaan ng ubas. Hinihintay kong magbunga ng ubas, ang ibinunga, ubas gubat. Kaya ang konklusyon niya doon sa versikulo 7 ay sapagkat ang ubasan ng Panginoon ng mga hukbo ay ang sambahayan ng Israel at ang tao sa Huda at ang kanyang maligayang pananim. Siya'y naghihintay ng kahatulan, ngunit narito kapighatian, ng katwiran, ngunit narito daing. Imbis na ang ibunga, ubas na matamis, ubas na mataba, ang ibinunga, ubas na maasim, ubas gubat. Hindi nagbunga ang Israel ng marapat na bunga. Kaya sabi niya, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos, sabi sa mga apostol, at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Yung hinahanap niya sanang naging bunga ng Israel, hahanapin ng Diyos sa ibang bansa. Anong bansa ito? Basahin natin ang 1:9 ni Malakias. Pakinggan nyo. At ngayoy isinasamo ko sa inyo, inyong dalanginin ang lingap ng Diyos upang pagbiyayaan niya tayo. Ito'y nangyari sa inyong mga paraan. Tatanggapin ba niya ang pagkatao ng sino man sa inyo? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. O kung mayroon sana sa inyo na magsara ng mga pinto upang huwag ninyong mga paningasan ang apoy sa aking dambana nang walang kabuluhan. Hindi ko kayo kinalulugdan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ni tatanggap man ako ng handog sa inyong kamay. Sabi ng Diyos sa mga Israelita, kung pwede lang na merong magsara ng pinto para wag kayong makapasok sa altar at magpaningas ng apoy doon. Dahil yung mga inihahandog nyo, ayaw ko, sabi ng Diyos. No? Hindi ko kayo kinalulugdan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ni tatanggap man ako ng handog sa inyong kamay. Kanino? Sa mga Israelita. Bakit? Sa 11, kapatid na Daniel. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan, at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hentil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya ayaw niya na palang tumanggap ng handog sa mga Israelita. Puro kalokohan ng pinaggagawa Itinakwil pa yung kanyang anak. Kaya sabi niya, wag na kayong magdala ng handog. Ayoko na ng handog nyo. Bakit? Sapagkat magmumula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil. Mga hentil ang maghahandog sa akin ng kamangyang at dalisay na handog, sapagkat magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil, sabi ng Panginoon. Kung napansin mo, no, kaya aalisin ang kaharian sa Israel kasi hindi sila nagbunga ng marapat na pagbubunga. Pero yung hinanakit ng Diyos sa Israel, mayroong matutupad na lugar na ang mga hintil naman ang maghahandog sa kanya ng dalisay na handog. Nakakakita pala ang Diyos ng mga hintil, labas ng Israel. Ang mga hintil kasi labas ng Israel Nakakakita ang Diyos na magmumula sa sinisikatan ng araw sa mga hintil. Magiging dakila ang aking pangalan. Sasambahin nila ang pangalan ko, dadakilain nila. Mag-uumpisa sa mga hintil.
ang pagdakila, paghahandog sa Diyos, pagkatapos na alisin ang kaharian sa Israel. At kung napansin mo, mag-uumpisa sa sinisikatan ng araw. Ito ay katugma ng hula ni Propeta Zacarias. Basahin natin ang 8:7 ni Zacarias. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Pansinin mo kapatid, talagang meron direksyon sa Biblia. Magliligtas ang Diyos, mag-uumpisa sa silanganan. Saang silanganan? Mula sa sinisikatan ng araw, sa silanganan. At papatuloy-tuloy hanggang sa nilulubugan, hanggang sa west. Kung tanong mo, Iglesia ng Diyos, ang kanyang istorya, nag-umpisa kami sa east. In conformity with the prophecy. Ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan. Wala namang makakatutol, galing kami sa east. Nag-umpisa ang Iglesia ng Diyos sa east. Kasi nga, sabi sa Biblia, aalisin ang kaharian sa Israel. Ibibigay sa bansa na nagkakabunga sa mga hintil. Hintil naman tayo sa Pilipinas. Kaya nag-umpisa ang pangangaral ng iglesyang ito sa mga hintil sa Pilipinas, sa east. Sabi ng Diyos sa hula, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan. Tanungin natin, anong klaseng lupain sa silanganan? Kasi nasa silanganan ng Australia, nasa silanganan ang malalaking bansa. Anong klaseng lupain sa silanganan? Sa isang collateral prophecy ng Propeta Isaias, sa 24:15, ganito nakasulat, kapatid na Daniel. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Ayan, ito pala mga isles of the sea in the east. Luluwalhati sa Panginoon sa silanganan, ang mga taong nasa silanganan, luluwalhati sa Panginoon, saan sa silanganan? Ang luluwalhati nila, ang pangalan ng Diyos ng Israel, hindi si Buddha, hindi si Shinto, hindi mga Oriental gods, hindi si Confucius, hindi kung sino-sino, hindi yung Hindu gods. Ang nasa silanganan, luluwalhati nila ang pangalan ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Tama-tama sa Pilipinas ito Nasa silanganan tayo at nasa mga pulo tayo ng dagat. Qualified ang Pilipinas na paglagyan ng inalis na kaharian sa Israel. Ililipat sa mga hintil sa bansang nagkakabunga ng bungang ine-expect ng Diyos. At natupad ang hula na ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Mag-uumpisa ang trabaho ng pagliligtas ng Diyos sa silanganan. Saan sa silanganan? Sa mga pulo ng dagat, in the isles of the sea. Hindi sa Australia. Lalong hindi sa Roma. Mag-uumpisa sa mga pulo ng dagat sa silanganan. Sana nakasunod ka, kapatid na Ana Marie. Ngayon, tinignan ko ang istorya ng mga mangangaral. Tinignan ko istorya ng mangangaral sa silanganan. Nakita ko pa nga yung istorya ng isang Hapon Nauna pala sa akin dito sa kanluran ang Hapon. Nauna, by 100 years, nauna sila rito sa Church of God. Kaya lang, ang kanilang iglesyang galing sa Hapon, yung tinatawag na Iglesia Messianica Mundial na itinayo ni Mokichi Okada noong 1935. Hindi pa ako tao noon. Nakarating dito sa kanluran. Ang kanilang main na aral, sila raw ang magtatayo ng paraiso sa mundo na hanggang ngayon di pa nila naitatayo. Kaya
Wala ito. Kapatid na, wag namang magagalit, wala ito. Hindi matutupad dito. Sila raw magtatayo ng paraiso sa mundo, paradise on earth. Wala namang paradise dito sa lupa no? Gugunawin nga ito, paano mo itatayo rito ang paradise? Ang paradise nasa ikatlong langit, ayon sa 12:4 ng ikalawang Korinto. Pero, nung pag-aralan ko, walang mangangaral na nanggaling sa east na pumuntang nangaral dito sa west. Ito lang si Apunis na ito na mali naman ang turo. Napatunayan naman ang kasaysayan, 1935 pa sila, hindi naman sila nakapagtayo ng paradise on earth. Patay na siguro itong hapon na ito, si Mokichi Okada. Ang totoo, kapatid, mag-aral ka ng istorya. Si kapatid na Suryano lang ang nanggaling sa east na nangaral sa west. Si Manalo nanggaling sa east, pumunta sa Amerika, alam mo nangyari, hindi naman nangaral Ayon sa kanila, nag-aral daw si Manalo sa Amerika. Hindi nangaral. Ang sinasabi ng Biblia, pangangaral ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Ibig sabihin, ang pangangaral, mag-umpisa sa silanganan, sa mga pulo ng dagat, pangangaral hanggang sa kalunuran. Ako lang naman ang nakarating ditong Pilipino At kung titignan mo sa antipodal map, direkto galing sa Pilipinas, gagawa ka ng dire-diretsong butas, papunta sa west from the east, lalabas ka sa Brazil. Iyan ang tinatawag na antipode map or tunnel map. Kung mag-uumpisa ka, hindi ka magbibiyahe sa air, sa mundo ka papasok, no? Pag nag-umpisa ka sa Pilipinas, you will come out in Brazil. Yun na nga ang nangyari sa akin Nag-umpisa ako ng pangangaral sa Pilipinas, tapos andito ako ngayon sa Latin America. Nakarating ako sa iba-ibang lugar ng pangangaral dito sa Latin America. Nakarating ako doon sa Argentina o sa Paraguay, no? Nakapagtatag tayo ng mga lokal dito sa Latin American countries. Mahigit na 400 churches dito sa Latin America. Meron tayong 301 chapters sa Argentina, sa Paraguay, Uruguay, Chile, etc. Marami yan 301. Sa Dominican Republic, sa Haiti, sa El Salvador, sa Ecuador, sa Mexico, sa Guatemala, sa Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Peru, Uruguay, Chile at Argentina. At sa Brazil, na parte rin ng Latin America, meron tayo ngayong 173 local chapters. Natupad yung sinasabi sa hula ni Propeta Malakias. Mag-uumpisa sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon. Magiging dakila ang pangalan ng Diyos sa mga hintil. At sabi sa Propeta Zacarias, ang sabi niya, narito, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. At niliwanag yung lupain sa silanganan sa mga pulo ng dagat. More or less, kapatid, yan ang istorya ng Church of God, international sa ating panahon. Lumitaw kami sa tamang direksyon ng hula. At nakarating kami sa tulong at awa ng Diyos dito sa sinabi ng hula na mag-uumpisa sa sinisikatan ng araw papunta sa nilulubugan. Kaya nakarating ako hanggang sa west. Ako lang ang mangaral na Pilipino galing sa east na nangaral dito. Personal. Para matupad yung hula. Nagkaroon ng Iglesia ni Cristo sa Amerika, hindi naman nangaral si Manalo ron Yung mga miyembro nilang nag-apag-asawa ng Amerikano, yun ang nag-umpisa ron. Pero hindi nangaral si Manalo ron. Kaya alam ko hindi nangaral, di marunong na English si Manalo Hindi naman sa panghahamak, Hindi marunong na English si Manalo. Hindi siya nangaral sa Amerika. Nagpunta siya, ayon sa pasugo nila, nagpunta si Manalo sa Amerika, hindi para mangaral, kundi para mag-aral.
Eto, hindi pa nga ito nabe-verify eh. Pero nakalagay sa pasugo ito, July 1964, page 182. Pakibasa mo, kapatid na Daniel. Growing pains, the incipient church's rapid expansion increased its enemies and aroused more clever criticisms. Felix Manalo went to America and enrolled in a non-sectarian institution, the Pacific School of Religion in California, in 1919. Nag-aral daw siya sa Pacific School of Religion in California. So hindi siya nang-aral. Kung totoo ito ha, kaya lang sinasabi ko kung totoo kasi hindi pa naman ito napapatunayan eh. Meron nga rito isang dokumento eh. Pirmado pa eh. Eto, pabasa ko sa iyo, kapatid na Daniel. Pinura lang yung kinauukulan para itago ang kanyang pero ibinigay ito sa atin. Eto yun Asa mo, kapatid na Daniel. November 17 ng 1997, Dear Mr. yung pong nagpadala, I am responding to your email message of November 14 to our website. You inquired whether or not one Felix Y. Manalo or Felix Isagun has attended PSR. PSR, kapatid na Daniel, yun yung Pacific School of Religion na sinasabi ng kanilang pasugo na doon daw nag-aral si Manalo. May nag-inquire. Palagay ko, iglesia ni Manalo ito, kaya ayaw ipakita yung pangalan niya eh. Sabi nung registrar ng assistant to the dean, si Cheryl M. Hewer, kapatid na Daniel. Ulitin mo. I am responding to your email message of November 14 to our website. You inquired whether or not one Felix Y. Manalo or Felix Isagun has attended PSR. I have no record of any attendance at Pacific School of Religion for this person. If I can be of further assistance, please don't hesitate to contact me. My email address is sure@psr.edu. Sincerely, Cheryl Hewer, Registrar and Assistant to the Dean. Ayan. Kaso yung nakalagay sa pasugo, hindi yun Hindi masasabing na yun verified na Kasi itinanggi ng Pacific School of Religion na may nag-aral dong Felix Manalo Sabi lang nila yon. Pero kung totoo man yan, nagpunta si Manalo sa West, hindi para mangaral, kundi para mag-aral. Pero ako, nandito ako, nangangaral ako. Hayag na nangyayari ito sa mundo ngayon. Na? Para matupad yung hula na sabi, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Kaya sa awa ng Diyos, naririto kami ngayon. Sana meron ka ng insight as to the history of the Church of God. Naintindihan mo po, kapatid na Ana Marie? Opo, Brother Eli, maraming salamat po. Salamat din sa pag-participate, kapatid. Pagpalaing ka na